15. Nakalowest term na yan kasi nakadirect sa calculus. 2 over 15. So, isa pang example para mas magets natin. Yung nasa module pa din. So, example number 3. 2 cards are selected from a pack of cards. What is the probability that they are both queen? Parang kanina lang sa marbles. So, sa marbles kanina, parehong black. Ngayon, parehong queen. So, syempre, ano yung probability na siya ay queen sa una? Tapos, probability na siya ay queen pa rin sa, intersection na pala, sorry. Pareho pala. Sorry, mali din yung kanina. Intersection pala to, sorry. Kasi end. So, or both. So, probability na siya ay, or mabubunot natin yung second queen. So, probability na makakuha tayo ng first queen. Tapos, probability na makuha natin yung second queen, given that nabunot na natin yung unang queen. So, syempre, sa una, wala tayong restriction. Wala pa. Kompleto pa yung deck of cards. So, ilan yung queen sa isang deck of cards? Meron tayong 4. Ilan yung isang deck of cards? So, meron tayong 52 cards. So, ngayon, bubunutin natin yung pangalawang queen, given that nabunot na natin yung isang queen. Syempre, mababawasan na natin yung queen sa deck of cards kasi nabunot na natin yung isa. So, siya ay 3 na lang kasi di naman natin ibabalik. So, ilan na lang yung deck of cards? 51. So, 4 over 52 times 3 over 51 na lang. So, meron tayong 1 over 2 to 1. Paano naman kapag sinabi niyang magdodron ka ng 3? Siyempre, mababawasan lang ulit yan. So, magiging 2 over 50 kapag 3 na. Kapag 4, syempre, 1 over 50. Ganun, padugtong lang ng padugtong. Yan ang independent, no? Ang word dyan ay both or and. Kasi nga, intersection. Kaya, meron siyang ganyan. No? Intersection, pa ganito. Last. Meron tayong, ito yung pinakamadaling rule. Rule of subtraction. So, the probability that event A will occur is equal to 1 minus the probability na hindi yun mangyari. So, probability ni A is equal sa 1 minus, syempre, sabi ko nga kanina, probability na complement ni A. So, hindi siya mangyayari. For example, yung probability ni Bill na hindi graduate ay 0.8. So, ano yung probability na hindi siya graduate? So, syempre, yan ay, eto, medyo tricky yung problem. Kahit hindi natin isolve, not graduating is 0.8. Ano yung probability na hindi siya graduate? Siyempre, 0.8. Or, pag sinolve natin, kung ang probability na siya ay hindi graduate, ang probability na graduate siya ay 0.2. So, sabi sa rule natin, the event A will occur is equal to 1 minus probability that event A will not occur. So, syempre, yung probability natin na mangyari ang isang bagay ay 1. Minus probability na hindi mangyari, so sabi niya, will not graduate. Ano yung probability na will not graduate? 0.08. So, medyo may ano dito. Pero tricky lang to. So, for example, will graduate na lang yan. Will graduate. So, ano ba yung probability na hindi siya graduate? 0.8. So, ang probability na graduate siya ay 0.20. So, magbigay pa tayong example para mas maintindihan. Pero, minus lang naman. Kung ano yung tinatanong, parang pakabasa nyo lang. So, if the probability that a person lives in an industrialized country of the world is 1 over 5, find the probability that a person does not live in an industrial country. So, ang probability na tumira sa isang industrial country ang isang tao ay 1. Minus, ano yung sinasabi niya? Does not live.
So, hindi siya titira doon. 1 minus probability na hindi siya tumira doon. So, parang probability ni A complement is equal sa probability na tumira siya. So, ano kasing probability na tumira siya? 1 over 5. So, ito yung hinahanap natin. So, i-move lang natin. 1. Siyempre, pag minove natin to dito, 1 over 5 is equal. Ito naman, negative, magiging positive pag tinalon natin sa equal. P, A complement. So, ang sagot ay, pwedeng i-direct calculate. Pwede natin i-convert to 5 over 5 minus 1 over 5 is 4 over 5. Or pwede natin sabihin na 1, person lives in industrial, 1 over, nakadirect na, 1 over 5. So, yan ay 5 over 5 minus 1 over 5 is equal to 4 over 5. So, for example, 4 over 5 naman yung given. Basta ang tricks dyan, basahin ng mabuti yung problem. Kagaya nito, tricky ito kanina. Kung hindi ko binura yung not, binigay niya na sa problem. Isosolve mo pa ba? Will not graduate. 0.8. So, bonus sample sa rule number 2 ng addition properties. Bonus sample lang to, no? Kaya medyo siningit ko lang. Sabi niya, the probability that Paula passes mathematics is 2/3. And the probability that she passes English is 4 over 9. If the probability of passing both courses is 1 over 4, what is the probability that Paula will pass at least one of this subject? So, walang sinabi kung or and yung ating problem. Pero may word na at least one. Ibig sabihin, pag at least one, mapass niya yung English or mapass niya yung math. So, dun pa lang may or na. Alam natin na isa lang. So, isa lang dun. So, meron tayong probability na mapass niya yung math or mapass niya yung English is equal sa probability na mapass niya yung math plus probability na mapass niya yung English. Tapos, kung makikita natin, meron dyang both. Ito, both courses mapapasa niya. So, may intersection. So, probability na mapass niya yung math or and English. So, substitute lang yan. Probability na mapass niya yung math, 2/3. Plus, mapass niya yung English, 4 over 9. Minus, mapass niya yung both subject, 1 over 4. So, pag ganyan, kapag mano-mano, kunin natin yung least common factor, 12. So, 12 divided by 3 is 4 times 2, 8. Plus, 12, parang mali Mali yata ako ng least common factor. Mali ako ng least common factor. 9 times 9, 18. Hindi. 27, hindi din. 4 times 9 times 4, 36. 36 yung least common factor nila. 36 divided by 3 is 12 times 2, 24. Plus, 36 divided by 9 is 4 times 4, 16. Plus, 36 divided by 4, 9. Times 1 is 9. So, add lang natin. 24 plus 16 plus 9. 49. 49 over 36. Minus to. Sorry. Minus pala. 31. 31 over 36. So, try natin direct calculate. 2/3 para alam natin kung tama. Plus 6 4 over 9. Minus 1 over 4. 31 over 36. Yan. Bonus sample lang yan. So, yun lang.